Alright mga kuys, update tayo sa ating sisiw. Long time no update. Halos 1 week din na nawala. So ito na yung ating mga sisiw. Yan. Ito ay nung 3 weeks sila. Pero hindi ako nakapag-upload. Yan, nilalagyan natin sila ng antibiotic. Gaya nakita nyo sa umpisa, meron silang mga bulutong. Yan. At yung iba nagsisigaling na. Ito may sipon to nung nakaraan. Pero malinis na. Kagandahan naman doon sa ating project na mga anak nung 45 days at Jersey Giant. Ayan. Matibay sila kumpara dito sa iba. Ayan o. Binulutong yung mga anak ng pure Jersey Giant. Pero yung mga 40, may cross ng 45 days sila pa yung matibay. Ayan o. Wala silang kahit na ano, kahit sipon, bulutong, wala. At yung antibiotic natin effective dahil medyo lumilipas na yung kanilang mga sakit. So ayan, medyo magaling na sila, natutuyo na yung mga sugat. Ito ay video natin ng 3 weeks sila. Tapos nung week na yan, meron din tayong mga nakasalang sa ating incubator. Papakita ko sa inyo mamaya yung mga pure nating Jersey Giant. Bali yun, sineshare natin yon. Pwede nating ibenta kapag merong naghahanap sa atin. Pero ito, sineshare din natin yung mga kasama nila dyan, yung mga astrolorp natin na mga napisa, ayan, yung mga kulay itim dyan. So ito sila. Yan yung isa, parang palagi ko babae yung isa na to eh. Yan. Nasa body composition naman, mamaya papakita ko rin sa inyo pag nag 4 weeks. Yung 4 weeks na video na nila, meron tayong kuha. So ayan, ang tangkad din kahit nung 3 weeks sila. Pero mas maganda, yung update natin ngayon, malaki na yung improvement. Mamaya sa video natin, papakita natin yung difference ng size nila. So ayan na sila. At saka yung antibiotic na gamit natin, effective to dun sa kahit na anong sakit eh. Karaniwan yung sipon, bulutong, yan. Pero sa pagtatay, iba naman yung gamot natin. Pero hindi naman natin na-experience yung kahit na sobrang init ng ating panahon. Mahalaga lang, palagi tayong merong tubig dyan na nakababad sa kanila. Tapos yung gamot, nilalagay lang natin yan 2 hours lang. Tapos matapang yung timpla natin kasi meron na nga silang tama. May mga bulutong. Ayan. Pero nagsisigaling na sila oh. Malilinis na yung mga muka. Ayan. Tinatapangan natin para mas maganda yung epekto. Tapos, ginagawa natin, hindi natin agad sila pinapainom sa umaga. Bago tayo magpakain. Siguro mga alas 10 or alas 9 ako nagpapakain para uhaw na sila. Kasi mga 6 AM pa lang mga gising na yan, naghahanap na ng tubig. Pero inaalis ko yung tubig. So mga alas 9, alas 10, mga uhaw na yan. So tama-tama, makukonsume nila lahat ng tubig na nilagay natin na merong vitamins o merong gamot. So itong Jersey Giant natin may tama din. Kasi punto sa kabilang mata. Pero yan naman, masigla naman siya. Kasi ito na, yung ating mga napipisa. Yan. So, ang itlog natin yan, hindi ganun kaganda yung pagka-fertile. Yan. Na-harvest na natin sila, pinatuyo na natin sa incubator. So, ito nga palang gamit natin incubator, bagong bili lang yan. Yan. Maganda naman yung pagkapisa. Kaya lang yung itlog, mukhang hindi ganun kaganda yung pagkaka-fertile ngayon. Yan. May 5 tayo na hindi napisa. So, out of
21 o 22 eggs. Ang napisa lang natin ay 11. So may 10 na hindi napisa. Penoy sila. Talagang wala silang similya. Kaya mukhang hindi maganda ngayon yung pagkaka breeding natin. Pero okay na rin. At least meron tayong 11 pieces dito. Yan. Titira natin yung iba pwede natin ibenta. Mga pure Jersey Giant. Yan. Mga kulay blue, splash, tsaka kulay black. Pero ito, yung quality hindi siya ganun na kagaya niyan. Meron siyang brown sa ulo. Hindi talaga siya ganun ka pure. Kumbaga, sa quality, pwede na. Pero hindi siya pang exhibition, pang show. Kaya mura lang yung benta natin yan. So, ito sila. Yan, 4 weeks na. Ito yung update natin ng 4 weeks. May sipon tong isang to. Hindi na natin na isama dun sa video ng una dahil di ko mahuli. Pero ito magaling na siya. Tapos yung ating Jersey Giant, yan, after 1 week, gumaling na rin. Medyo mapula-pula na lang yung sulok ng kanyang mata, tapos may konting bulutong sa bibig. Pero obvious naman na papagaling na siya. Hindi na ganun kalala. Hindi kagaya ng last week na pulang-pula talaga yung mata niya. Tapos ayan, sa sulok, makikita niyo yung maliit. Halos pikit pa rin. Ito mukhang matagal ang recovery nitong isang to. Ayan. Pero nung nakaraan, talagang hindi niya maidilat yan. Talagang nakaharang na yung bulutong sa mata niya. Pero ngayon, kahit pa paano may naibubuka-buka niya ng konti. Kaso singkit. May lahi yatang Koreano yan. Yan. Pero the rest, yan, malalakas na sila, magagaling na. Ang hindi lang nagkasakit dito, itong dalawang natin, kung alin pa yung crosses ng 45 days. Madalas yung 45 days, mas madali silang nagkaroon ng sakit, yung mga broiler. Pero ito, hindi sila nagkakasakit. Yan. So, yan sila. 4 weeks na. Maganda. Hindi ko na rin sila kayang hawakan ng isang kamay lang. Nasasaktan na rin sila. Masyado na silang malaki para sa kamay ko. Tapos yung buntot. Kaya hanggang ngayon, feather picking pa rin sila. Tutukaan ng balahibo. Pero hindi na ganun kalala. Yung nakaraan, puro kalbo. Yung kanilang mga pakpak, buntot. Yan. Pero ngayon, hindi na masyado. So, ayan sila. Malalaki na. At mukhang maganda to pang breeding eh. Itsura pa lang, masyado nang maporma. Ewan ko lang kapag nag-fully mature, tingnan natin kung anong magiging itsura. Tsaka kung ano yung qualities niya sa breeding. Kung productive ba siya o meat type lang talaga. Okay. So yan lang yung ating update ngayon. Salamat ulit sa panonood ninyo. Next time, update ulit tayo after 5 weeks. Yan. Maganda na nila. May bulutong pero nagsigaling na. Yun lang mga kuys. Salamat ulit sa panonood.